Diba, mga Pinoy, pag Pilipinas, at promise nyo ba, murang bigas? At nangako pa kayo ng maulan na bayan, yun malay mga nalipunan. Diba, pangako nyo'y pang Pilipinas, at promise nyo ba, murang bigas? At nangako pa kayo ng maulan na bayan, yun pala'y mga nalipunan. Pati na mo, pati na mo, pati na mo. Bangag na lipunan. Lintik na lipunan yan. Bangag pala, hindi pala murang bigas. Hindi pala bagong Pilipinas, bangag na lipunan pala eh. Alright, bilang Pilipino, ipinaglalaban natin ang lahat ng ating mga karapatan, teritoryo, soberanya at ang lahat ng atin sa bansang Pilipinas. Ngunit meron lang akong agam-agam at ako mismo natatawa sa sarili ko. Kung pati ba naman mga propaganda ng mga taong nasa gobyerno ay sasakyan ko pa. Para lang maipakita kung gaano tayo katanga. Mga kababayan, saan mang sulok ng mundo tayo, hindi lingid sa ating kaalaman na marami pa rin ang naniniwala sa mga propaganda ng mga kapwa natin. Nahalata namang kumikita sa panluloko lang ng mga kapwa natin. Diba? Halata namang kumikita sila sa panluloko lang sa mga kapwa ni ating Pilipino. Meron nga dyan eh. Ibang opisyal ng gobyerno na imbis na iparehistro ang West Philippine Sea sa international na katawagan ng pandagat, pinapainit patuloy dahil daw, pinapainit patuloy ang usapin dahil daw, nasa Google Maps naman daw ito eh, kinikilala naman to ng Google Maps eh. Ngunit, ang katotohanan mga kababayan ay hindi naman kinikilala na kapwa natin claimant na napakalaking bansa or higanting bansa ang pinag-aagawang karagatan na West Philippine Sea. Bakit? Dahil hindi ito rehistrado sa international na katawagan ng karagatan ang West Philippine Sea. Ganyan tayo ginagawang tanga at bobo ng mga hinayumpak na ito. Ganyan. Marami pa rin ang hindi mga nakakaintindi kung anong meron sa mga usaping ito. Bakit pinapainit? Bakit hinihimok ang majority ng mga Pilipino na maniwala, kumampi, patikusin ang China na hindi naman tayo kinikilala? Sa bagay, pwede natin patikusin ang China. Kahit ako, masama ang kalooban ko sa ginagawa ng China sa panghara sa ating mga kapwa Pilipino. Masama talaga. Dahil kapwa natin din Pilipino. Ngunit, mag-isip-isip din tayo, dapat isipin din natin kung bakit mga nangyayari ang mga ganitong bagay. Kaya, para maisip natin, laliman pa natin ang ating mga pag-aanalisa at pag-iintindi sa mga bagay-bagay bakit ganito ang mga nangyayari sa ating bayan. Narito mga kababayan ko, welcome sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin ang mga balitang magmumulat at mahalaga sa atin. Ito yung magmumulat sa atin sa katotohanan.
kung dapat ba tayong makialam at bumira sa mga nangyayari sa ating bayan. Sapagkat itong isyong ito ay napakainit ngayon at marami pa rin mga tanga, bulag at mga ignorante. Ngayon, para maliwanagan kayo, isi-share ko sa inyo itong kwento ng isang batikang abogado. Batikang abogado to, napakarami na nitong naipanalong kaso. Sikat nga ito sa lahat ng mga abogado na kilala ko, ito yung pinakasikat. Bibigyan natin ng reaksyon yung kanyang mga sinasabi. At pakinggan natin na maayos. Ngunit bago ang lahat, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ano pang gagawin nyo? Pindutin nyo na subscribe button, isalin nyo na rin yung, yung click all para hindi kayo mahuhuli sa mga balita, sa mga kwento at mga kaganapan dito sa ating channel. At huwag nyo rin kalimutang mag-like, mag-share para mas marami pang makapanood itong ating video. Ano pang ating hihintayin? Bibirahin na natin to para makauna na tayo. Kasi kung pababayaan muna natin yung pababayaan kung maunahan tayo ng iba, baka pagtawanan na lang tayo. Okay, narito ang pahayag na isang eksperto sa batas na si Attorney Ferdy Topacio. Pakinggan natin na maayos mga kababayan, para maliwanagan tayo kung bakit ganun nga. Bakit kailangang maging bukas ang ating isipan. Information station of... Opo. Alam nyo, importante at nakakatuwa yung mga pangyayari. At teka, akala ko si Kwan lang, si Speaker Romualdez at mahilig sa singit. Law school na. Pinangangalanan niya yon West Philippine Sea. Okay. Since siya ang Pangulo ng Pilipinas noon at tayo mga Pilipino. Balik natin konti. OMG. Talaga? At salamat. Buti na lang medyo chika-chika ka muna. Opo. Alam nyo, importante at nakakatuwa yung mga pangyayari. At teka, akala ko si Kwan lang, si Speaker Romualdez at mahilig sa singit. Ito pala may sumingit bigla. Ibale, magagandang singit naman yan. Yan. Hindi, itong ating mug. Dapat yata magpagawa na ulit tayo nito. Ano? Wala na ba tayo doon, Bong? Sa opisina? Ayan, lawa na. Alaws na. Anyway, hindi, natatawa lamang ako dahil tuwan-tuwa itong mga ibang tao na yung Google Maps daw ay may nakalagay na roon isang porsyon na West Philippine Sea. OMG. Yan yung pag-usapan. Yan yung i-share sa atin. Tagumpay na yun. Alam nyo, talagang ang tawag ko sa area na yon, kahit sa mga writings ko, tingnan nyo kung hindi totoo. Talagang yon ay tinatawag nating West Philippine Sea kasi may batas. Opo. Si Pangulong Aquino. At bilang yun naman abogado pala ay sumusunod sa batas. Opo. Executive order lamang naman. Yes. Pero Yun naman pala it has the force and effect of law kung hindi ultra vires, kung within the powers of the President, executive order, ay batas din yun. O source of law din yun. Yan ay pinag-aaralan sa first year law school na. Pinangangalanan niya yon West Philippine Sea. Okay. Since siya ang Pangulo ng Pilipinas noon at tayo mga Pilipino, siyempre susunod tayo sa sinasabi ng ating Pangulo. Kung sino man ang Pangulo, Panot, yes. kay Bangag, wala akong sinasabi kung sino yun, kay Bagulo, kay Hilo, kay Palamura, yan, sinama ko na lahat, kay Nananabako, kay may suksok na tabako sa bibig, kahit sino, kay laging lasing. Kasi ang importante, kung sino yung Pangulo nung panahon na yun, yun yung masusunod. Kaya ang tinatawag ko talaga dyan, West Philippine Sea. Opo. Pero ang problema naman po, hindi naman po ang Pilipino Hindi naman po ang Pilipinas. Ayun. Ang problema ay ang international community at lalo na ang China. Kita nyo? Nag-claim noon na teritoryo niya yung portion ng West Philippine Sea. Ngayon, kung nilagay ng Google yung West Philippine Sea, kasi di ba tine-question, ano ba yung West Philippine Sea? Opo. Tayo,
tinatawag natin yung West Philippine Sea. Mhm. Hindi naman nire-recognize ang China. Anong silbi noon? Google Maps yun eh. Kita nyo? Yung Google Maps naman, hindi naman binding yung kahit kanino eh. Oo. Ang problema rito kina Tariela, yan, nagdiriwang sila, West Philippines yung tao ng Google Maps. Nakikinig kayo kay Dan Fernandez na Google ang sinusunod. Loko, no? Pero Tony, ikaw nagpasikat nun Google, di ba? Hindi porkit nakalagay sa Google, hindi porkit nakikita sa Google o nasa Google Maps, yun na ang tawag doon. Iba-ibang tawag di ba? Kung anong tawag natin doon, okay yun para sa atin. Walang problema tayo roon. West Tama. Philippine Sea. Gusto mong tawagin West Philippine Sea. Okay. Di ba? Yung ayungin, ibang tawag ng ibang mga Benham Rice, may mga ganon. Iba ang tawag yung islands na yung kinagaagawa ng Japan at China. Iba ang tawag ng mga Japanese, ibang tawag ng mga Chinese. Yun ang problema sa international law. Yung Google Maps, hindi po binding yun. Yun ngang arbitration Hindi kinikilala ng China. Ito Yan. ba Google Maps? Kayo naman, oo. Well, actually, pag ginagamit ko yung Google Map, mas hindi masyadong accurate. Hindi. At saka hindi talaga Oo. binding yun. Ay. Ang pagtuunan ninyo ng pansin ay etong mga problema ng poverty o paghihirap at gutom ng mga Pilipino. Kita nyo yung, di ba pinag-usapan na natin yan, yung self-rated poverty. Noong Marso, Yeah. nagka-survey. Opo. Pakinggan nyo mga kababayan na nag-iba yung ano niya, nag-iba yung topic niya. Pero doon pa rin tayo pupunta sa usaping West Philippine Sea. Bakit pinapainit yung usaping West Philippine Sea? Kung anong meron, abangan nyo mga kababayan, pakinggan nyo pakinggan nyo. Abangan nyo. Can you imagine? 52% na ng mga Pilipino ay sinasabing sila ay mahirap. Kita mo? More than half. Eto social weather station to hindi to the Stratford. Yung Stratford. O ano-anong survey. Pero kung buong Pilipinas talaga isurvey niyan, baka hindi lang 52% yung mangyayaring poverty. Hindi lang 52% ang magsasabing naghihirap ang taong bayan. Ilan nga lang yan Hindi nga siguro umabot ng 2,000 yung tinanong niyan. O ganyan na yung findings, ganyan na yung lumabas na resulta. 52%. Kaya, itong mga nangyayari ito ay nangyayari sa pinapainit na usaping West Philippines ay may kaugnayan ito sa ating paghihirap sa kagutuman ng Pilipinas, sa kahirapan ng mga Pilipino. Ayan, ganyan. Yung nangunguna daw si Kiko at si Bam. Hindi yung mga surveyan survey test yata yun magaling na tuna. Samantalang, nung 2024, December, eto, last January, 50% lang. 51% din last February. At ang pinakamataas pala noong December 2024 kung saan sinabi ng mga Pilipino, 63% na nagsabing sila ay mahirap at 12% ang sinasabing sila ay borderline. Ibig sabihin, nasa bingit sila ng hirap at pagiging maginhawa, mabigat. Sino bang Pangulo noong December 2024? Ito na. Ayun, sinong Pangulo noong January 2025? Ito na. Ito talaga ang Pangulo. Loko talaga ito tao. Hindi na, kasi naman tayo, yung sinasabing West Philippine Sea, Ayan. ang foreign policy natin masyadong pro-American. Dapat yan ang ginagawa ng China. Pagdating sa ekonomiya, Ops, wag mo lang mag-react dyan
kung bakit kumakampi si Attorney Topacio. Bakit against siya sa Amerika? At bakit siya mukhang kumakampi ngayon sa China? Yan din po kasi ang nasa isipan ko kung bakit dapat talaga tayong makisama. Hindi naman sinasabing kumakampi tayo, pero dapat talaga tayong makisama, makipagkaibigan, makipag-usap sa China, sapagkat ang China ang mayroong pinakamataas na ekonomiya sa buong mundo ngayon. Biruin nyo yung Amerika, mayroong utang na 36 trillion US dollars sa China. Tapos sasabihin nyo ngayon mga nagtumatangkilik sa mga Amerikano na yan, Amerika pa rin ang most powerful na bansa sa buong mundo. Diyan kayo nagkakamali. Pero ito hindi naman sa pagkampi talaga yung todo tayong handa tayong maging magpaalipin sa China. Hindi naman po sa ganung usapan, no? Pakinggan natin si Atty. Topacio, Sila ay nakikisa sa China. Di ba? Di ba nabigyan sila ng high-speed train? Pakinggan nyo, mga infrastruktura. Pero hindi nila inaabandona ang kanilang claim sa mga ilang isla. Yan. Na kiniklaim ng Vietnam, kiniklaim din ng China. Yun, di ba? In fact, noong 1979, nagbarilan yan Oo, nag-naval war yan, ang China at saka ang Vietnam. Gano'n naman pala yan, Ang problema sa atin, kaya wala tayong mapapala sa China, pumayag tayong lagyan ng missiles ng Amerika ang mga bases. Naglagay ng mga bases dito, yung mga area. Yun ang problema ng Pilipinas. Sobrang nagpapakatuta sa Amerika. Ang pakay ng Amerika dyan ay maging forward bases para ipagtanggol ang Taiwan. Bakit tayo nakialam sa pagtanggol ng Pilipinas? Hindi! Hindi naman susugurin ng China ang Pilipinas Yung Bakit? Bakit hindi susugurin mga kababayan ng China ang Pilipinas? Hindi susugurin ng China ang Pilipinas sapagkat ang kiniklaim ng China, ang pinagkakaguluhan, dagat lang naman Kaya tayo posibleng masangkot sa away ng China at saka ng Taiwan sapagkat mayraming IDCA bases dito sa Pilipinas ang Amerika. Natural, dahil ginawa ang forward base ang mga IDCA bases dito sa Pilipinas, uunahin talagang pabagsakin ang mga bases na yan para hindi makagalaw. Lahat ng mga bases na nakapalibot sa China, patutumbahin niya ng China para hindi makagalaw, hindi makatulong sa pag-invade nila sa Taiwan. Kaya wala tayong karapatang makisali sa gulo ng Taiwan. Kaya ikaw, Browner, huwag kang maging mayabang. Yung 50 billion nga na budget ng Armed Forces of the Philippines, naging 35 billion lang. Sana punta yung 15 billion na yun. Ang yabang-yabang nyo. Bibili pa ng mga F-16 jet fighters. Recondition naman yun. Recon naman yun. Mabuti sana kung pagmamayabang yung pabibilihin na ang Pilipinas ng mga fighter jets, yung mga Raptors na. Yun. Maganda yun. Raptors, mga 6th generations, 5th generations, yun. Pero kung mga F-16 fighter jets, nako, pinagyabang nyo pa. Bibintahan kayo ng $5.58 billion bawat isa. Tapos, sira-sirain naman yun. Niloloko tayo, di ba? Sige, pakinggan natin itong paliwanag na ito ng Topacio kasi ito talaga ang expert sa batas. Ito ang marami ang kalaman sa
mga nangyayari. Land. Opo. Ang pinagtatalunan natin, baka akala nyo malaking teritoryo yung pinagtatalunan dun sa West Philippine Sea o South China Sea o kung saan man yun. Ha? Yung mga isla-isla lang maliliit yun, ilang hektarya lang yun. Ganun ba? Ang pinagtatalunan kasi noon, fishing grounds. Okay. Yung isda, yung tubig. Yan. Hindi kasama sa Mutual Defense Treaty natin sa Amerika na ipagtatanggol tayo pagkatubig ang inatak, ang sinakop ng China. Kita nyo Hindi yan, kasama ha? ang exclusive economic. Narinig nyo yun, mga bangag. Hindi sakop ng Mutual Defense Treaty ang exclusive economic zone pag inatake ng China. Ginagawa tayong katatawanan, mga bugaw. Ayan na. Ulitin ko, ha? Nakialam sa pagtanggol ng Pilipinas? hindi Grabe. hindi naman susugurin ng China ang Pilipinas yung mainland. Opo. Ang pinagtatalunan natin, baka akala nyo malaking teritoryo yung pinagtatalunan dun sa West Philippine Sea o South China Sea o kung saan man yun. O, labas mga bangag. Sasabihin nyo naman ngayon, fake news na naman. Ayan, o, sige. Yung mga isla-isla lang maliliit yun, ilang hektarya lang yun. Ganun ba? Ang pinagtatalunan kasi noon, fishing grounds. Okay. Yung isda, yung tubig. Yan. Hindi kasama sa Mutual Defense Treaty natin sa Amerika na ipagtatanggol tayo pagkatubig ang inatak, ang sinakop ng China. Kita mo yan kung Hindi paano tayo kasama niloloko. exclusive economic zone. Territory ang sinasabi sa Mutual Defense Treaty. Pag lumanting ang mga Chinese sa Palawan, siyempre, Mutual Defense Treaty na yon, ibang usapan na yon. Pag lumanting sa Bataan ang mga Chinese, yung military nila, ibang usapan yon. Teritoryo natin yon. Pero yung exclusive economic zone, tubig yun, hindi tayo ipagtatanggol ng Amerika galing sa China. Kataas-taasan ang mangyari yan. Mag-joint exercise. Yung joint exercise, ginagalit lang natin ang China niyan Overflight, yung mga sinasabing ng Amerika na freedom of navigation, papasok isang barko nila, magpopormahan sila, magigirian silang parang dalawang tandang doon Pero sa attorney, West sino Philippine Sea. bang nag-uutos niyan na magkaganyan? Ang architect ng foreign policy ay ang Pangulo. Siya mismo. Kita nyo? Narinig nyo? Mismong Pangulo. Kaya, ano ba ang laman ng utak nyo, mga bangag? Bakit ang hirap nyo paliwanagan? Ito, abogado na talaga ito. Sino bang gumagawa ang utak ng kaguluhan sa Pilipinas? Ang Pangulo. Sabi niya, siya ang arkitekto ng foreign policy. Ngayon, kung kami lang, mga vloggers, ang nagpapaliwanag, hindi nyo kami pinapaniwalaan, sinasabi nyo lang kaagad, fake news. Ang fake news, ang news ay balita. Ano ang fake na balita? Yung binabaliktad mo yung totoong balita. Yan ang fake news. Pero yung ganitong mga balita, mga ganitong mga kwento ay hindi fake news. Kita mo ang nangyari sa atin. Okay, Okay. Pumayag tayo na may EDCA. Opo. May lumalanding dyan mga eroplano ng Amerika. May missiles dyan yung Amerika, di ba? O inamin naman hindi naman tinatanggi. May missiles ang Amerika dyan. Okay. Na threat sa China. Abot yung missiles na yon sa China. Opo. Anong ginawa ng China? Di ba hinaharas tayo? Naging target tayo. Pinagtanggol ba tayo ng Amerika? Wala Binigyan ba tayo ng armas? Hindi. Anong ginawa ng Amerika? Binibentahan tayo. Bininegosyo pa tayo. Yan, sinabi ni Browner. Di ba? Pinangangananda ka nila noon. Niyayabang nila. Ayan, mga bangag, ha? Ginagawa tayong katatawanan ng mga Amerikano. Bibintahan ba naman tayo ng mga pinaglumaan nila mga fighter jets? Mabuti sana kung mura, $5.58 billion bawat isa. Magkano yun? 20 piraso. Yan. Katarantaduhan. Mabuti sana kung mga Raptor yun.
Raptors, pwede yun. Uy, pumayag na ang Amerika na magbenta sa atin ng mga advanced fighters, yung mga F-16. Opo. Di ba sabi ko noon, anong F-16 ang pinagsasabi nyo? Paano nyo babayaran yan? Ha? Eh yung F-16, $5.5 billion yan. Ilan ang 5.5 billion times 50? 5 times, 2 trillion. O 200 billion. Ba? Pesos. Oh. 250 billion pesos ang gastos. Binawasan nga ng 15 billion yung budget ng military. Ba't tuwang-tuwa si General Marvel? Hindi, yung mga ano natin, ang tuwan-tuwa, pumayag nga, pero mabibili ba natin? Yun ang tanong. Sabi mo lang pera. 15 billion na ang tinanggal sa modernization. Parang sinabi ko sa'yo, ha? Ma'am Jubes, okay na. Payag na ako, ibebenta ko sa'yo. Yung aking bahay sa Forbes Park. Uy, ganun pa, uy! Magandang balita magkano? 500 million. Patay. Oh, Walang ano ngayon? Kung payag akong ibenta, may pambili ka ba? Yan lang. Ganyan. Ginawa tayong target, pero sa halip na bigyan tayo ng armas, binibentahan tayo ng armas. Parang sinabi ko kay Victor, kalaban ko yan. Ganyan kayo katanga. Awayin mo. Inaway ka ni Bong, binunutan ka ng barel. Sabihin mo sa akin, uy, sabi mo, awayin ko si Bong. Binunutan ako ng barel, kutsilyo lang ang dala ko. Ganun ba? Bili mo yung baril ko. Ito, 100,000. Binuluko ka pala eh. Pinaaway mo sa akin. Yung binunutan ako ng baril, wala akong baril. Kutsilyo lang ang dala ko. Binibentahan mo ako ng baril. Dapat binigyan mo ako ng baril para ipagtanggol ko ang sarili ko. Tama, di ba? Tama. Yung Typhoon, uulitin ko, hindi po yun missile defense system. Offensive missile system yun. Hindi yung pang-intercept ng missile. Pati yung binili natin si India, surface to Yung ship Brahmos. yun, panlaban yun sa ship. Pero kung missile na ang inilaunch sa atin, at gagawin po yan, maniwala kayo, pag in-invade ang Taiwan, since may missiles dito sa Pilipinas, uupakan yung EDCA sites ng China, maniwala kayo. Di kawawa tayo sa desisyon ng Tatamaan Pangulo. tayo, bakit hindi titirahin yan? I-invade nila ang Taiwan, alam nila may missiles ang US dyan sa mga EDCA sites. Bago Totoo. sila pumunta ng Taiwan, upakan muna nila yan. Preemptive strike ang tawag doon. Ano? Naintindihan nyo ba yun, mga bangag ng mga Pilipino hanggang ngayon? Nakakulong pa rin yung mga utak nyo sa kabubuhan nyo. Bakit di nyo buksan yung utak nyo? Kami naman ay mga vlogger ay gusto magpaliwanag para sa kagaganda ng ating bansang Pilipinas. Ngayon, ayaw nyong maniwala sa akin. Ito, baka dito sa kay Atty. Topacio, maniniwala na kayo, di ba? Bakit papayagan nila yung mga missiles na yun, yung matamaan? Yung mga bases nila sa mainland China, kung ini-invade nila yung Taiwan, i-neutralize lahat ng military assets ng kalaban nila, i-neutralize muna nila. Ganyan talaga mangyayari. Napakaraming missiles ang China. Di ba sinabi ko nga sa inyo, bukod sa People's Liberation Army Navy, People's Liberation Army, People's Liberation Army. Hindi kasi, yung estimate kasi ng mga tarantadong mga honghang ng mga bangag, na ang China daw kasi ang may pangatlong, ang pangatlong powerful sa buong mundo kasi Amerika pa rin daw ang number 1. Natatawa lang ako, ha? Kasi, yung Amerika, mga armas ng Amerikano, ginamit na sa Ukraine-Russia war. May binatbat ba? Russia pa lang yan. Mag-isang bansa lang ang bumanat sa Amerika. Ilan ang kumampi sa Amerika doon sa Russia? 50 bansa. Kasama na dyan yung France, yung United Kingdom, Amerika, yung mga malalapit pa ng bansa. Umubra ba sila sa Russia? Tapos sasabihin ngayon ng mga bangag na mga diehard supporters na mga bangag ng mga Amerikano na Amerika pa rin ang pinakamalakas sa buong mundo.
Di nyo ba alam na China ang pinakamayaman sa buong mundo ngayon? Ang Amerika ay lubog sa utang sa China ng 36 trillion US dollars. Kaya nga pinapainit na lang ng Amerika ang sitwasyon para hindi na mabayaran yung kanilang mga utang. Kaya kayo mga bangag, mag-isip kayo kung may utak kayo. Mag-isip kayo. China is China. Higanting natutulog. Ano na lang? Kung sumali pa si Iran. Sumali pa si North Korea. Sumali pa si Russia. Ano na lang ang mangyayari? Mayroon ba kayong magagawa? Kami Air Force, di ba yan ang branches, main branches ng military, parang Philippine Air Force, di ba? Opo. O Philippine Army, Philippine Navy, 3 branches niyan eh. Ang Air Force, syempre, yung aeroplano, air power, Navy sa dagat, Opo. Army sa lupa. O, yan ang branches natin. Pero diba? attorney, parang naalala ko yung mga nagpapaalis dati ng mga gamit ng Amerika dito, di ba? Oo, pinaalis na nga yan eh. Ipinasara yan Okay. doon. Ang China, may isa pang branch ng military na wala tayo. Ano po? Yung meron silang Rocket Division. People's Liberation Army. Rocket Division. Separate yun sa Army, sa Navy, sa Air Force. Opo. Ang inaatubag lang doon, mga missiles. Bakit? Ang dami nilang missiles. Paktay. Napakaraming missiles. Magdan Fernandez kayo, i-google nyo. Kung hindi totoo sinasabi ko. Napakaraming missiles sa China. Yung bebentahan tayo. Napipilitan tuloy tayong bumili ng barko, di ba? Oo. Sa halip na ang China ay tinutulungan tayo sa mass transport, sa infrastructure natin, katulad ng ginawa nila sa Vietnam, sa Indonesia. Since kinakalaban natin, napapagastos pa tayo para bumili ng armas, katulad nung sa South Korea. Tama. Di ba? Merong nag-deliver na bago. Dalawa yun eh. Opo. Na frigate. Advance yun. Magkanong halaga noon? Bilyong piso yun. Okay, may dumating sa yung 2 barko. Ilan ang barko ng China? Hindi. Mahigit 2,000. Pinakamalaking navy ang China sa buong mundo. Mas marami pang barko ang China kaysa sa US. Kita nyo bugado na nagsasalita ha. Hahabulin mo ba yun? Paano mo nga habulin yung ang bihira? Ang defense budget noon almost 300 billion US. Ikaw magkano defense budget mo? 50 billion pesos. Maliit lang yun. Hahabulin mo China. Okay naman bago. Anong gagawin mo ngayon kung yung Google ginawang West Philippine Sea yung area na yon? Grabe Tuwing may yan ba porket na sa Google Maps, West Philippine Sea, hindi Okay na tayo na. papasukin ng barko ng China? Hindi na haharas yung ating mga fishermen? Hindi, of course. Kawawa. Ano kaya hampas mo yung screen ng cellphone mo sa mukha ng Chinese Coast Guard? Sabihin mo, oy, West Philippine Sea yan. Kaya kalokohan eh. So, dapat payuhan si President Bongbong Marcos. Ang dami-daming magagaling na tagapayo. Kaso mo, yan ang kanyang pag-ikot, pagpunta sa Amerika, hindi uubra yan eh. Ginagawa tayong tau-tauhan sa labanan between China and America. At niluluto tayo sa sarili nating mantika. Tama. Ano rin kasabihan sa Africa? May kasabihan yung mga Africans eh. Pag may dalawang, anong tawag dito? Elepante. Opo. Ang nag-aaway, ang nadidisgrasya, yung damo sa ilalim. Tayo yung damo. Ang elepante, ang China, at saka ang Amerika. Tama. Bakit kasi Sumali masyado tayo tayo sa kumakampi. Pwede naman tayong kaibigan natin ng Amerika, kaibigan natin ng China. Di ba yun nga ang sinasabi ni Duterte? A friend to all, an enemy to none. Tunan. O yan ha, narinig nyo mga kababayan ha. Woo! Napakabubo nyo na talaga kung hindi nyo pa maintindihan. Napaka-basic lang. Unang-una, ilan lang yung barko ng Pilipinas na panlaban sa China kuno? Ilan lang? Sabihin natin mayroon tayong 20 na barko.
labasan lang tayo ng 100 barko ng China. May laban ka pa kaya? Mga tanga. Kaya buksan nyo yung mga isipan nyo. Ha? Ayusin nyo yung pag-iisip nyo para mabuhay tayo ng masaya, masagana sa ating bansa nang walang kinakatakutan kalaban. Alright. At dahil dyan, marami tayong natutunan, marami tayong napanood, marami tayong napakinggan. Kaya sana naintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin. Kaya ang bangag na Pilipinas ay dapat nang palitan. Iba, pangako nyo'y pag-Pilipinas. Panting na mo. At promise nyo ba, murang bigas? Woo! At nangako pa kayo ng maulan na bayan. Tanyo. Yung malay, bangag na lipunan. Bangag na Iba, pangako nyo'y pag-Pilipinas. At promise nyo ba, murang bigas? At nangako pa kayo ng maulan na bayan. Yung malay, bangag na lipunan. O, yun lang mga kababayan ha. Sana naintindihan nyo. Imbis na maunlad na bayan ang pinangako sa atin, bangag na lipunan tuloy ang binigay sa atin.